Okay guys, ide-demonstrate natin yung exercises para sa frozen shoulder. Yan, hindi yun. Pakita mo gumagalaw na. Dahil katawan lang ang ginagalaw, ito, pendulum. Ang sabi ko nga, para maging modelo ka ng pader. Ang gagawin, magaro-garo lang. Walang kwenta. That's internal rotation. Ang hirap nun. Wala ito yung frozen shoulder ko yun. Masakit yun. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Welcome po sa isa na namang episode ng Medico.ph, ang palabas sa YouTube kung saan mahilig kami mag-usap tungkol sa sakit ng katawan. So, this week, babalikan natin ng konti ang isa sa mga pinaka-common na sakit ng katawan ng mga Pilipino. At yan ang tinatawag na frozen shoulder. I'm sure marami sa inyo familiar dito. Yan yung napakasakit ng shoulder natin and bukod pa doon, nababawasan yung mobility, yung range of movement natin, yung dating paggalaw, hindi siya katulad pag nakasumpong ito. And unfortunately, marami sa atin na mga nakakaranas ng frozen shoulder. Come and go ito sa atin. Yes, sir. So this week, pag-uusapan natin yung mga exercises na pipigil sa pagsumpong nito. And kung di man niya buong mapigilan, lesser yung symptoms sa mga next episodes. So we all know meron naman pain relievers. We all know meron hot compress. Effective yung mga yon. Pero sabi nga ni Doc, yung exercise, napakalaki talaga ng impact niya sa quality of life. So, Doc, paano po ba ginagawa itong mga exercises na to? Okay. So, kapag ang frozen shoulder, masakit kasi ito masakit. Okay? Maraming dahilan. Minsan galing sa leeg, may cervical slip disc, kaya kang sumasakit. Hindi nagagalaw. Or may ginawa ka na tinamad ka, gumanong ka lang, tapos nagbuhat ka, aray, masakit. Dahil masakit siya, kasi may litid yan dito may litid Dahil masakit siya, hindi mo gagalawin. Kaya nga tumigas. Yung buto, saka yung buto, dumikit at hindi na magalaw. Kaya nga, pati toothbrush ka, hindi nila kaya, o pagsusupply, hindi nila kaya. Ngayon, ang gagawin natin, hihiwalay natin. Yung buto na nagdikit. Buto saka buto, kailangan talaga natin stretch at stretch, yun ang gagawin natin. Gradually. Pero, ayaw na ayaw kung kukuha ka ng weights, tapos gaganong-ganong ka pa. Hindi na, kasi lalong sasakit. Lalong mapupunit ng rotator cuff. Ang gagawin natin, stretching. Doc, bago tayo magsimula dito sa mga exercises na to, alam ko naman, hindi madaling condition yung frozen shoulder na yan. Range of movement, bawas, pero may pain. Ito po bang gagawin nating exercises? Masakit po ba itong mga to? Oo, masakit talaga. Sabi ko nga, sa mga physiotherapist, torturer mga yon. Pag hindi ka umamin, wag kailangan makaamin ka ng 2-3 asawang bago ka makaalis. Yun lang. So guys, kailangan medyo mentally prepared kayo kung gagawin nyo yung exercises na to. I mean, in the long run naman kasi, makakabuti ho sa inyo. Babalik yung range of movement, hindi na ganun kagrabe yung pain. Pero, kumbaga, sabi nga nila, no pain, no gain, di ba, Doc? Ito lang yung no pain, no gain. Pero mga iba, yung mga muscles sa pag pinipilit mo, mapupunit kasi ganun. Lalaki ka nga, kaso lang, mapupunit Pero itong no pain, no gain talaga to kasi kailangan talaga rin may stretch talaga natin. Maihiwalay yung butong nagdikit. So yes, yung plastic kasi may capsule sa loob dapat humiwalay. Okay, simulan na natin. Okay guys, ide-demonstrate natin yung exercises para sa frozen shoulder. Pasensya na kayo, ako muna yung model nyo. Pero kung magsusubscribe kayo at kumita yung channel namin, promise next time mas kaaya-aya na yung mga model. Doc, start na po. Ngayon, frozen shoulder, so hindi magagalaw. Ito yung pinakamabilis, Cadmans. Ang kumbaga parang pendulum exercise. So, sige sir, yuko po kayo, then nakaganito kayo, side view. Yan. Naba natin to, nakaganon tayo. Yan. So, kapag ka medyo may edad na, huwag nang yumuko sobra kasi baka yung dugo pumunta sa utak at baka mag-aneurysm. Okay? Pag bata ka pa, pwede pa. Okay? Bata pa naman si sir. Yan. Tapos, yan, relax lang to. Para ito, may gravity to, hihilahin niya pababa, hihiwalay niya. Now, huwag na huwag kayong gagalaw. Ito, huwag mong igagalaw to. Ang gagawin mo, katawan lang, yan. Yan, di yan. Pakita mo, gumagalaw na. Dahil katawan lang ginagalaw, ito, pendulum. So ito, by gravity, bumaba,
Yan, tama yung ginagawa ni sir. Yan, gano'n lang. So, Yan lang. guys, hindi galing sa braso ko yung puwersa na nagpapagalaw. Gumagalaw lang yung braso ko dahil ang ginagalaw natin from the legs, yung katawan ko. It just so happens na gumagalaw siya dahil nga gumagalaw yung katawan ko. Yes. Kapag more advanced na mas marunong na kayo, may weights na ilalagay dito para mas mabigat pa konti. Yan, para mas effective yun. So, nagagalaw siya. Nalulubricate yung joint natin, mas nagagalaw, mas mababawasan ng frozen shoulder. Mga gaano po katagal gagawin to, Doc? As tolerated, kung anong kaya mo hanggang saan kaya. Okay. And Every mga 5 times a day. Five- Daily. 5 times a day. Oo. Okay, marami-rami. Mhm. Right? Now, second, finger ladder. Yung gagamitin natin, ang lakas ng finger para itaas sa ladder. So, kasi bakit? Ayaw natin kasing gamitin ang lakas dito. Ngayon, gawin natin yung finger wall para makatipid. Yan, sir. Taas mo. Taas nyo. Yan. Sige, taas. Sige, taas. Hanggang yung kilikili didikit sa bintana, sa wall. Ang sabi ko nga, para maging modelo ka ng pader. Okay? So, yun ang, pag adjust na yan, edi okay na, 180 degrees na. Kasi may mga iba hanggang dito lang, hindi na kaya. So, susulatin natin dito. Then, patas. Oras-oras to ha. Oras-oras to. So, kailangan gamitin natin yung fingers para iangat. Oo, itong kaliwa po ninyo, tutulungan itataas. Parang stress talaga na hanggang dumikit sa dulo. So, kahit pader lang, walang masyadong props, Mhm. magagawa sa bahay. So, side view, tsaka front view. Front. Front So, view. gamitin. Yan! Yes, sir. Pabati Kasi na nga, ba? kung may frozen shoulder ka, hindi Masakit maangat. talaga yan. Oo. Oras-oras yan. Huwag yung tatantanan yan. Oras-oras. Tapos kung ano, siyempre pag may babae, may dibdib kayo, di ba? So bubuksan yung pinto. Tapos ilalabas yung dibdib ninyo. Di ba? Wala ito, lalabas para hanggang 180. Kung di pag dito, Hindi. may uwang eh. May uwang. Ayan. That's finger ladder. Tapos, merong overhead pulley. Okay? Nakaupo sa overhead pulley, then may pulley, tapos, yan, sir. Kung imagine ka na lang, yan, side view ka, sir. Yan. Tapos, takero kayo. Yung pulley dapat nasa likod. Para paghila ni sir, yan, hahatak. Huwag yung sa harapan. Dito, yung ginagawa nila dito sa harapan, ang gagawin, magano-gano lang. Walang kwenta. Kahit 1,000,000 beses ka dito, walang kwenta. Kailangan natin ma-stretch. Ma-stretch hanggang dulo. So, pwede kang front to back or side naman. Pwede. Ganun naman. Okay. Then, kukuha tayo ng towel or wand exercise. Itong towel natin. Yan. Sir. Yan. So, para kang naliligo at yan. Mahirap doon. That's internal rotation. Ang hirap doon. Kung ito yung frozen shoulder ko yun. Masakit yun. May movement. May movement, tapos ihihilain mo lang pataas to para yun. Para mapilitan tong shoulder na to umikot ng ganito. So, ang mas lower, yung shoulder na may pain. Yes. Tapos mamaya babaliktad rin naman natin. Okay. Sakit nun. Then baliktad naman po. Yan. Ito naman. External rotation. Yan. External rotation naman to pag ganito. External rotation. Okay. Mukhang mahirap nga to kung may frozen shoulder ka. Ngayon pa lang, nangalinahaw eh. Yes, sir. That's it. Okay. So, yun lang po, yung mga exercises natin. Mukhang simple, pero we know that for someone na afflicted sa frozen shoulder, medyo challenging to. Sabi nga ni Doc, gawin nyo mga 5 times a day yung unang exercise and then yung sa wall natin, unti-unti, kung kayang itolerate na. Oras-oras, sir. Oras-oras. Before we close, Doc, pag ginawa natin to regularly, mga gaano katagal sa ano yung expected nating results? Usually, pag ginagawa mong ganito, hopefully by 2 weeks to 1 month, hopefully malaki na yung increment ng range of motion ninyo. From here, baka umabot na ng 150 degrees. Kasi kung hindi, babalik ka lang kung aasa lang kayo sa physical therapy, yes, tataas. Kaso lang, mabagal. No, so, hindi lang PT, hindi lang dahil nagbayad ka sa PT center, okay ka na, kailangan may sikap din sa Yes, sir. pagdating sa bahay. How about sa
pain, Doc, malaki po ba yung i-improve? Tingin niyo? Malaking po, pagbalik sa akin ng pasyente after 2 weeks, "Uy Dok, nakakasuklay na po ako at mas okay ng pag-movement ko, mas mababawasan ang sakit nila." Sabi nga ho ninyo, in some bad cases, pati pagsisipilyo, Yes, sir. pero po ang tao. So, Yes, sir. kung nakakapagsuklay na, malaking improvement. Yes sir, yes sir. Okay. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, Dr. Anthony So, saying hopefully, mag-improve na yung mga shoulder nyo. And kung may mga katanungan kayo, pwede naman po kayong mag-comment dito. Kung may kilala kayong may frozen shoulder, pakishare na lang din yung video. I'm sure makakatulong po ito. Anyway, stay happy, stay healthy. See you sa next video. Bye-bye!